Nagsimula ang episode ng dalawang tao ang nasa harap ng apat na maliwanag na ilaw. Sila ay sina Haniwa at Kofun na tila nakarating sa House of Enlightenment. Sinalubong sila ng isang lalaki. Nagpakilala siya bilang si Jer Lamarel, ang kanilang biological na ama. Pagkatapos ay niyakap niya ang mga ito. Dinala sila ni Jer Lamarel sa loob ng isang pasilidad na dating kulungan. May mga ilaw ito dahil sa pagkakaroon ng mga generator sa gusali. Pagkapasok, hinayaan ni Jer Lamarel sina Haniwa at Kofun na makipagkita sa kanilang mga kapatid. Sa kanilang unang gabi sa House of Enlightenment, tila feeling at home na si Haniwa. Agad siyang nag-shower. Habang si Kofun ay tila hindi mapakali sa lugar. Hinayaan siya ni Haniwa na matulog sa tabi niya, sa City of Worms. Nagpapagaling pa rin si Reyna si Bethkin. Ang alipin na si Cora ang nag-aalaga sa kanya. Pagkatapos ay dinala ni Tamakti John si Cora sa isang tolda. Inutusan niya si Boots na walang dapat lumapit at kumausap kay Cora, pagkatapos ay kinausap ni Tamakti John si Prinsesa Magra. Inalala niya ang sinabi sa kanya ni Magra tungkol sa panghihinayang sa kalaunan sa pagsuporta kay si Beth para sa corona, sa halip na siya ay nagkatotoo. Nangangamba siya na magsisimula ng pag-aalsa ang mga sundalo kapag nalaman nila ang balita tungkol sa ginawa ni Reyna si Beth sa kanilang mga pamilya. Pagkatapos ay tinanong ni Magra ang Witchfinder General tungkol sa kung ano ang kanilang gagawin upang maiwasan ang sitwasyon. Sinabi sa kanya ni Tamakti John na hindi dapat payagang lumabas muli ng gusali si Beth bilang Reyna. Tinanong siya ni Magra kung paano. Sumagot si Tamakti John na maaaring kusang isuko ni si Beth ang kanyang korona at hirangin si Magra bilang bagong Reyna bago lumabas sa gusali, o hindi na siya lalabas sa gusali kailanman. Pagkatapos ay sinabi ni Magra kay Tamakti John na walang makahihikayat kay si Beth na bitawan ang trono. Sinabi sa kanya ni Tamakti John na marahil ay maaari niya itong hikayatin. Nalipat ang eksena kay Cora na sinusubukang kausapin si Boots. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mas mahusay na mga posisyon kaysa sa paglilingkod lang sa isang prinsesa. Sinabi niya na masarap maging tenyente sa prinsesa, ngunit mas mainam na maging tenyente sa reyna. Mukhang interesado ang oportunistang traidor. Kung gusto niyo po ang videong ito at gusto niyong makakita ng iba pang episodes mula sa channel na ito, mangyaring mag-subscribe po. Ito po ay magsisilbing inspirasyon para ipagpatuloy po natin ang pag-upload ng iba pang mga videos. Lumapit si Magra kay si Beth. Nagbigay siya ng mensahe. Kinausap siya ni Magra na ipanukala kay si Beth na kusang isuko ang kanyang trono. Na ginagawa niya ito para sa kanya dahil sa awa kung isasaalang-alang ang kanyang sitwasyon. Kung tatanggapin niya ang proposal o hindi, wala siyang magagawa. Sa halip, ininsulto siya ni Reyna si Beth at mariing tinanggihan ang panukala. Pagkatapos ay binalaan siya ni Magra na mamamatay siya kung hindi niya kusang bibitiwan ang kanyang trono. Sa House of Enlightenment, ipinakita ni Jer Lamarel kina Haniwa at Kofun ang pasilidad. Ikinuwento rin niya sa kanila ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa pagpunta sa iba't ibang lugar para lamang mangalap ng mga materyales, tulad ng mga libro, upang makapagtayo ng mga pasilidad tulad ng House of Enlightenment. Namangha si Haniwa sa kanyang narinig at nakita. Si Kofun naman ay tila hindi interesado. Hinarap niya si Jer Lamarel at sinabing iniwan niyang mag-isa ang kanilang ina habang ito ay nagdadalang tao. Iniwan niya sila sa buong buhay nila. Sinabi sa kanya ni Jer Lamarel na may karapatan siyang magalit. Sinabi niya sa mga ito na pinagsisisihan din niya ang paggawa nito at sinabing siya noon ay bata pa. Ang pagiging napili ay hindi ibig sabihin na siya ay perpekto. Samantala, si Baba Voss kasama si Paris at Baulayon ay huminto sa isa pang tribo. Sinusubukan nilang humanap ng manggagamot upang gamutin ang sugat ni Baulayon. Nag-aalangan ang pinuno ng tribo na tanggapin sila sa takot na si Tamakti John at ang mga Witchfinders ay sundan ang kanilang landas. Umapela si Paris sa kanya na ang isa sa kanila ay lubhang nangangailangan ng manggagamot. Pagkatapos ay pumayag ang pinuno na iwan nila si Baulayon sa kanilang tribo at sinabihan silang gumawa ng landas na palayo sa kanilang tribo. Pagkatapos ay nagpaalam sina Paris at Baba Voss kay Baulayon. Isang koronel ng hukbong Trivancian ang bumisita sa House of Enlightenment. Sinalubong siya ni Jer Lamarel, pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanilang interes sa mga anak ni Baba Voss ayon sa utos ng kanilang general. Narinig ni Kofun ang kanilang pag-uusap. Tinanong ni Jer Lamarel kung bakit ang kanilang general ay masyadong nakatutok sa mga anak ni Baba Voss. Sinagot siya ng koronel na ang trabaho niya ay sundin ang utos ng general at hindi upang tanungin siya. Sinabi sa kanya ni Jer Lamarel na hindi siya nagtatrabaho sa general. Naninindigan ng koronel sa kanyang intensyon. Nangako sa kanya si Jer Lamarel na madadala nila si Haniwa. Naalarma si Kofun sa kanyang narinig at babalaan sana si Haniwa nang suntukin siya ni Olomon. Pagkatapos ay dinukot ni Olomon si Haniwa, naramdaman ni Paris ang pagkabalisa ni Haniwa at Kofun. Binalaan niya si Baba Voss. Nakakulong si Kofun sa isang silid nang makita niya ang walang malay na si Haniwa na nasa isang stretcher na dala ng mga sundalong Trivancian. Inihatid sila ni Jer Lamarel at Olomon sa labas.
Kaswal at tila ba walang nangyaring sinabi ni Jer Lamarel kay Olomon na ito ay isang kahihiyan dahil sa haniwa ay may malaking potensyal. Tinanong ni Olomon kung ano ang gagawin kay Kofon at sinabi rin niya kay Jer Lamarel na may sapat na nakita at nalaman si Kofon. Sinabi ni Tamakti John kay Magra na ginawa niya ang kanyang makakaya. Sinabi sa kanya ni Magra na hindi sapat ang kanyang nagawa. Sinagot siya ni Tamakti John na higit pa sa kung ano ang nagawa ni si Beth para sa kanya kung sila ay nagkapalit ng pwesto at idinagdag na siya ay lubos na sigurado tungkol doon. Sinabi rin niya kay Magra na wala siyang kasalanan at kung nandoon ang kanilang ama, ay papayag din ito. Ang tanging desisyon nila ay patayin ang reyna. Nangako ang Witchfinder General na magiging mabilis ito. At lumapit sila kay si Beth Can. Napaniwala ni Reyna si Beth sina Tamakti John at Magra na nagpasya siyang itakwil ang korona. Sa halip, pinadala niya si Boots para saksakin ang Witchfinder General at itinulak pa ang kutsilyo para patayin siya. Pagkatapos ay sinabi ni si Beth kay Magra na sasabihin nila sa iba pang mga sundalo na si Tamakti John ay nagbuwis ng sariling buhay bilang isang mandirigma at naaayon sa makalumang paraan ng pagkamatay bilang isang tapat na lingkod hanggang sa wakas. Binalaan din niya siya na huwag magkwento ng mga salungat na kwento kaysa sa kanyang iminungkahi. Pagkatapos ay sinabi niya kay Magra na sabay silang lalabas at sasabihin sa mga sundalo na mamamahala siya kasama ang kanyang kapatid sa kanyang tabi sa pagkakataong ito. Sinubukan ni Jer Lamarel na umapela kay Kofon. Ipinaliwanag niya na para sila ay tratuhin na parang mga Diyos sa hinaharap, kailangan nila ng kaunting sakripisyo. Sinubukan niyang yakapin si Kofon, ngunit hinidbot siya nito. Binulungan ni Jer Lamarel ang kanyang mga guons na dalhin si Kofon sa likod at patayin. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kofon na dadalhin siya sa labas at malaya siyang makakaalis sa lugar. Inilabas ng mga guons si Kofon at pinaluhod. Papatay na sana siya nang may nagligtas sa kanya. Ito ay si Baba Voss. Pumasok sila sa pasilidad para hanapin si Jer Lamarel. Walang panama kay Baba Voss ang bawat guon sa kanilang daan. Ginagabayan siya ni Kofon tungkol sa mga tiyak na lokasyon ng kaaway. Walang kahirap-hirap niyang tinatalo ang mga ito. Pagpasok sa building, naghiwalay sila ng landas. Hinanap ni Baba Voss si Jer Lamarel, tinatawag niya ito para lumabas. Pumasok si Baba Voss sa isang library kung saan naamoy niya si Jer Lamarel. Nagpatuloy ito sa paghahanap, hanggang sa sinabi ni Baba Voss kay Jer Lamarel na siya ay isang duwag, at kailangan niyang lumabas at labanan siya na parang isang lalaki. Sumagot si Jer Lamarel sa kanya, habang nagtatago pa rin. Tinanong siya ni Baba Voss kung bakit niya ibinigay si Haniwa. Sinabi sa kanya ni Jer Lamarel na hindi niya ito kasalanan, kundi kasalanan mismo ni Baba Voss dahil ang isang general ng Tribantian ay nakatutok sa paghihiganti sa kanya. Tinanong ni Baba Voss kung sino ang general na ito. Sumagot si Jer Lamarel na ito ay si Edo Voss. Dahil dito, lalong nagalit si Baba Voss. Sinabi niya kung anong uri ng tao ang nakatagpo ang kanyang mga anak pagkatapos ng 17 taon para lang ipagpalit ang mga ito. Tuluyan nang lumabas si Jer Lamarel. Si Baba Voss ang tila underdog sa kanilang laban. Madaling naloko siya ni Jer Lamarel at hinampas siya ng baseball bat. Sinubukan ni Baba Voss na tumakas. Nang sundan siya ni Jer Lamarel at muling tangkaing hampasin. Sa pagkakataong ito ay naiwasan niya ito at nagawang makaganti sa kanya gamit ang isang libro. Babaliin na sana niya ang league nito nang sinaksak ni Jer Lamarel ang hita niya. Umalis si Jer Lamarel at tumakbo sa malayo. Sinabi ni Jer Lamarel kay Baba Voss na hindi siya matatalo sa kanyang lugar. Nang sinubukan siyang hanapin muli ni Baba Voss, binaril siya ni Jer Lamarel gamit ang isang pistola. Pagkatapos ay ipinagmalaki niya kay Baba Voss na isa itong sinaunang sandata. Higit na mas mahusay kaysa sa mga palaso at espada. Sumagot si Baba Voss na alam niya kung ano ang baril, at ito ang sandata ng mga lalaking walang bayag. Nakarating si Kofon sa boiler room. Pagkatapos ay sinubukan niyang patayin ang steam-powered generator sa pamamagitan ng pag-ikot ng balbula. Ipinagyayabang ni Jer Lamarel na hindi maaaring manalo si Baba Voss laban sa kanya dahil nabubuhay siya sa walang hanggang kadiliman, hindi tulad niya habang biglang namatay ang mga ilaw. Tumawa si Baba Voss at sinabing nasa aking mundo ka na ngayon. Pinaglaruan siya ni Baba Voss sa pamamagitan ng pagsusugat sa kanya paminsan-minsan. Tumugon si Jer Lamarel sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanyang baril sa hindi nakikitang kaaway. Ipinagpatuloy ni Baba Voss ang pakikipaglaro sa kanya. Nagpatuloy si Jer Lamarel sa pagbaril ng kanyang pistola sa gulat hanggang sa lumitaw si Baba Voss sa kanyang likuran. Inatake siya ni Baba Voss para mabitawan niya ang baril. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit naabutan siya ni Baba Voss. Nagpambuno sila, ngunit hindi mapapantayan ni Jer Lamarel ang kakayahan ni Baba Voss. Nabali ni Baba Voss ang kanyang braso gamit ang isang armbar. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paghampas sa kanyang ulo gamit ang kanyang mga siko. Habang nasa isang triangle choke, sinubukan ni Olomon na tulungan ang kanyang ama sa pamamagitan ng dahan-dahang paglapit sa kanila na may dalang rifle. Hinampas ni Kofon si Olomon ng baseball bat. Habang hawak-hawak pa rin si Jer Lamarel sa isang triangle choke, sinabi ni Baba Voss kay Jer Lamarel na tumingin sa kanya. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang dalawang hinlalaki sa mga mata ni Jer Lamarel at dinukot at pinisil ang kanyang mga mata. Napasigaw na lamang si Jer Lamarel sa sobrang sakit. Ang kanyang mahalagang kakayahang makakita na ipinagmamalaki nito ay binawi na ngayon sa kanya. Ang kanyang mga pangarap na maging Diyos ngayon ay naging walang hanggang kadiliman. Pagkatapos ay hinarap ni Reyna si Beth ang mga Witchfinder.
Ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ni Tamak Tijun, at ipinagpatuloy ang pagsasalaysay tungkol sa dahilan ng kanyang ginawa. Habang kinakausap ng reyna ang mga sundalo, sumabat si Magra, at inutusan ang mga witchfinders na pumunta sa Lavender Road. Pagkatapos ay umalis na sila. Sina Babavos, Kofon, at Paris, sa kabilang banda, ay nagsimula ng kanilang paglalakbay upang iligtas si Haniwa sa Trivantes. Naiwan ang walang malay na si Tamak Tijun sa loob ng nasusunog na gusali. Pagkaraan ng ilang mga araw ay nakarating sina Babavos, Kofon, at Paris sa lungsod ng Trivantes, ang kabisera ng lungsod ng Trivantian Republic. Maraming salamat sa panonood at marami pong salamat sa mga nag-subscribe. See you in Season 2.